Kabanata 3441. Nakatayo sa gilid. Hindi maiwasang magtanong ni Mia, may kinalaman ka ba sa Mount Nothingness? Tumingin sa kanya si James at sumagot. Bakit mo naman itatanong yan? Bakit mo iniisip na may kinalaman ako sa Mount Nothingness? Sagot ni Mia ng totoo. Nagtatanong ako dahil sa kulay itim na lotus na ipinatawag mo. Natigilan. Nagtanong si James, ano ang problema nito? Ang enerhiya ba ng itim na kulay na lotus at ang demonic energy sa Mount Nothingness ay nagmula sa parehong pinagmulan? Patuloy na tanong ni Mia nang hindi sinasagot ang mga tanong niya. Tumango si James. Oo, dahan daw ang hinanap ang mga salita. Sinabi ni Mia, sa mga sinaunang aklat ng aking pamilya. May mga talaan mula sa kapanahunan ng ang banal na guro ng kawalan ay namuno sa sansinukob. Ang kanyang masasamang pag-iisip daw ay napakita sa isang buhay na nilalang habang siya ay naglilinang isang araw. Ang tunay na anyo ng nilalang ay partikular na binanggit na isang itim na kulay na lotus. Mayroon ding mga alingawngaw na ang pagkawasak ng Mount Nothingness ay nauugnay sa parehong itim na kulay na lotus. Habang nagsasalita, sumulyap si Mia kay James. Mataimtim na tanong ni James. Sinasabi mo bang ang lotus na ipinatawag ko ay ang pagpapakita ng masasamang pag-iisip ng Holy Master of Nothingness? Hindi ba? Umiling si James. Kahit na alam niyang ang kanyang natal lotus ay nauugnay sa Mount Nothingness. Wala siyang ideya kung paano. Matapos pakinggan si Mia, sumang-ayon din si James na ang demonic lotus ay maaaring pagpapakita ng masasamang pag-iisip ng Holy Master of Nothingness. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung paano nakuha ng Grand Patriarch ng Hadin clan ng Demon Realm ang demonic lotus. Nagkatinginan sina Hadrian at Herbert na nagtataka. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang kulay itim na lotus na ipinatawag ni James ay may napakagandang pinagmulan at nauugnay sa isang macrocosm ancestral god. Nagulat sila sa balita. Matapos magulat, biglang may naalala si Hadrian at sinabing, nabanggit ng Phantom Beast na mayroong dalawang kondisyon para makapasok sa Palace of Nothingness. Ang una ay ang pagkakaroon ng karmic connection sa Palace of Nothingness. Ang lotus sa iyong katawan ay nakalink sa Holy Master of Nothingness. Kaya naabot mo ang unang kondisyon. Sa tingin ko, malamang na makakarating ka at makapasok sa Palace of Nothingness. Sumingit din si Herbert. Tama iyan. Hindi mo dapat sayangin ang pagkakataon. Mr. Hayden. Nagkibit-balikat na sabi ni James. Walang nagmamadali. Mayroong maraming oras. Maaari itong maghintay hanggang sa ako ay maging isang Grand Emperor. Sa sinabi ni James ay gumaan ang loob nilang tatlo. Buo ang kanilang paniniwala na si James ang tiket nila sa pagpasok sa Palace of Nothingness. Nagpasya si James na magpahinga muna at ibsan ang kanyang nakakapagod na proseso ng paglilinang. Buti na lang at nakakausap niya ang mga kasama niya. Kung hindi, siya ay namatay dahil sa inip sa Mount Nothingness. Matapos magpahinga ng isang buwan, nagpatuloy si James sa paglilinang. Pumasok siya sa time formation. Tinawag ang 5 elemento ng Genesis para bumuo ng elemental wheel. At mabilis na hinigop ang nakapalibot na demonic energy. Sa pagkakataong ito, hindi ipinatawag ni James ang demonic lotus. Gusto niyang pagsamahin ang kanyang sword path Ausias sa isang path seal. Pagkatapos nilang pagsamahin sa isang path seal, sa wakas siya ay magiging isang Grand Emperor. Sa pagtawag sa kanila ng kanyang isip, ang kanyang maramihang sword path Ausias ay nagpakita sa kanyang harapan. Ang sword Ausias ay lumitaw bilang nakasisilaw na mga espada. Sila ay nabuo na may dalisay at mahiwagang kapangyarihan. Utos ni James sa kanila. Pagsamahin.
Sa sandaling iyon, ang Sword Path Ausias ay lumutang sa hangin at nagsimulang magsama-sama. Lumaki ang sword power ni James sa prosesong ito. Nakatuon si James sa pagsasanib ng kanyang Sword Path Ausias. Ang kanyang Sword Path Ausias ay parang mga miniature sword. Sa bawat oras na makalusot siya sa isang rango, isang maliit na espada ang nagkatawang tao. Sa oras na naabot niya ang 9th Tribulation ng Quasi-Emperor rank, mayroon na siyang 10 mini-sword. Ang mga espada ay nags-anim, at ang kanilang kapangyarihan ay pinagsama upang bumuo ng isang malaking puwersa. Ang kapangyarihan ay tumaas ng husto at naging mas komplikado. Pagkatapos ng pagsasanib ng kanyang Sword Path Ausias, lumitaw ang Heaven's Law at kumalat sa kalangitan. Ang batas ng langit ay kumalat sa kalangitan bilang hindi organisado at mahiwagang mga linya. Pagkatapos, ang mga kautusan ay nagtipon at naging isang ulap ng kapigatian. Ang 3 tao na naghihintay sa labas ng Porma Sion ay hindi sinasadyang tumayo nang makita ang mga ulap ng kapigatian. Ito ay isang Grand Emperor Tribulation. Malapit nang dumaan si Mr. Caden sa kanyang Grand Emperor Tribulation ngayon. Nagulat ako na napakababa ng cultivation rank niya. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan niya ang Space Path. Sino ba talaga siya? Tumingin ang 3 sa mga ulap ng kapigatian at matamang pinagmamasdan si James. Samantala, naramdaman din ni James ang paglitaw ng mga ulap ng kapigatian. Perpektong timing. Lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Matagal na niyang hinihintay ang Heavenly Tribulation. Ang kapangyarihan ng labas ng mundo ay masyadong mahina at hindi sapat para sa kanya upang linangin. Samantala, ang Heavenly Tribulation ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Sa makatuwid, maaari niyang pagbutihin ang kanyang lakas ng malaki sa isang maikling panahon sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng kapangyarihan mula sa Heavenly Tribulation. Nang makita ang mga ulap ng kapigatian, isinaaktibo ni James ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay lumutang sa hangin at nahalo sa mga ulap ng kapigatian. Pinagsama-sama at nabuo nila ang Porma Sion ng elemental inversion, na nagpapahintulot kay James na mabilis na makuha ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Ang mga Heavenly Tribulations ay nakakatakot. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay natatakot na makaharap sila dahil madali silang mawalan ng buhay dito. Gayunpaman, kabaligtaran ang ginawa ni James. Matapang niyang kinuha ang kapangyarihan mula sa Heavenly Tribulation. Ang 5 elemento ng Genesis ay mga kayamanan na umiral mula pa noong simula ng sansinukob. Kaya, hindi sila maaaring sirain ng makapangyarihang Heavenly Tribulation. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng iba pang Ausias ni James ay bumuti din ng malaki. Wow! Nakakamangha talaga siya. Wala pa akong nakitang sinumang sapat na lakas ng loob na sumipsap ng Heavenly Tribulations. Kapangyarihan. Ito ay tiyak na isang makasaysayang sandali. Ito ay hindi pa nagagawa. At sa palagay ko ay walang ibang maglalakas loob na subukan ito. Nagulat ang 3 tao sa labas nang makitang hinigop ni James ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Boom! Ang kidlat ay bumagsak sa mga ulap ng kapigatian tulad ng isang higanteng dragon. Sa tuwing ito ay kumikislap, isang malakas na puwersa ang sasabog at dudurog sa espasyo. Dumagundong. Isang kidlat ang tumama sa langit at tumama kay James. Sumasailalim na ngayon si James sa Grand Emperor Tribulation. Ang kapangyarihan mula sa isang Grand Emperor Tribulation ay hindi maaaring makapinsala kay James. Naabot na ng kanyang pisikal na lakas ang ika-7 langit ng Grand Emperor rank at malapit nang maabot ang 8th heaven. Ang kidlat ay nagdulot lamang ng bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Boom! Bang! Boom! Ang mga kidlat ay patuloy na bumababa mula sa langit.
Tuloy-tuloy na tinamaan ng kidlat ang katawan ni James ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang Sword Path Ausias ni James ay nasa proseso pa rin ng pagsasama sa isang Path Seal. Ang kanyang Sword Path na si Ausias ay naging isang misteryosong puwersa at sumanib sa itaas ng kanyang ulo upang bumuo ng isang bilog ng liwanag. Ang liwanag na bilog ay sumisipsip ng kapangyarihan mula sa labas ng mundo at nakompres ito. Ang proseso ay tumagal ng halos 3 buwan. Sa wakas, ang Sword Path Ausias ni James ay ganap na pinagsama upang bumuo ng isang kakaibang selyo. Ang selyo na kasing laki ng kamao ay puti at hugis rhombus. Ito ay napakalinaw, at ang mahiwagang sword energy ay makikitang umaagos sa loob nito. Ang kanyang Sword Path Seal ay matagumpay na nabuo. Sa wakas ay naging Grand Emperor si James, ang ranggo na matagal na niyang hinahangad. Sa sandaling iyon, ang mga ulap ng kapigatian ay nagkalat, at ang Heavenly Tribulation ay natapos. Ang Elemental Inversion Formation ni James ay nakakuha ng malaking halaga ng kapangyarihan mula sa Heavenly Tribulation. At ang mga hanay ng iba pa niyang Ausia ay bumuti din. Ang lahat ng kanyang Ausias ay na-upgrade sa Quasi-Emperor Ranks 5th Tribulation. Huminto si James sa paglilinang at tumingin sa Sword Path Seal na nabuo sa harap niya. Sa isang pag-iisip, isang pagsabog ng sword energy ang lumabas mula sa Path Seal. Ang enerhiya ay dumaan at agad na nawasak ang bundok sa unahan. Ang Mount Nothingness in the Divine Realm of Nothingness ay dating tirahan ng isang macrocosm ancestral god. Ang espasyo sa loob ng bulubundukin ay matatag, at ang lupain ay matibay. Ang swordsmanship ni James ay kailangang maging tunay na mapangwasak upang sirain ang isang bundok sa loob ng lugar na ito. Huff! Huminga ng malalim si James at napasigaw. Sa wakas, isa na akong Grand Emperor. Sa panahon ng Apocalypse, ang isang Grand Emperor ay itinuturing na isang walang katulad na powerhouse. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang time formation. Tumayo si Hadrian, tumangala sa papalapit na si James at sinabing, "Congratulations, Mr. Hayden. Ikaw ay kahanga-hanga. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo ang kapangyarihan mula sa Heavenly Tribulation. Ikaw lang siguro ang maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay mula pa noong una." Matapos makapasok sa Grand Emperor rank, tuwang-tuwa si James. Ngumisi siya ng husto. Oo, isa na akong Grand Emperor sa wakas. Hindi isang madaling paglalakbay para sa akin na maabot ang ranggo na ito. Tanong ni Mia, "Sword cultivator ka ba, Mr. Hayden?" Tumango si James at sinabing, ang Ancestral Sword Master ay may malaking impluwensya sa sword cultivators. Lahat ng naghahangad na maging sword cultivator ay sumusunod sa kanyang mga yapak. Ang swordsmanship ng Ancestral Sword Master ay naglalaman ng kumpletong sword path. Upang lumikha ng isang ganap na bagong uri ng swordsmanship na naiiba sa halos imposible niya. Bahagyang tumango si Mia at sinabing, ang aking pamilya, ang mga London, ay medyo prestihiyoso sa sansinukob na ito. May ilang koneksyon ang ating Grand Patriarch sa Ancestral Sword Master. Kung interesado ka, maaari mo akong sundan pabalik sa London Dynasty pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Ipapakilala kita sa ating Grand Patriarch at hihilingin sa kanya na ipakilala ka sa Ancestral Sword Master. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, salamat sa magandang alok. Ngunit hindi na iyon kakailanganin. Pinahihintulutan akong malayang pumasok sa Mount Sword God. Kilala ko ang Ancestral Sword Master. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Mia, patawarin mo ako, medyo maganda ang relasyon mo sa mga kalahan. Kaya hindi ka taka-taka na dapat ay kilala mo rin ang Mount Sword God. Tumingin si Herbert kay James at nagtanong out of curiosity. Ang iyong sword path ay nag-evolve na sa isang path seal.
Nasaksihan ko na ang pagpapakita mo ng space power noon at na-curious ako kung anong ranggo ang naabot mo sa space path. Isa pa, ilan pang ausia ang nalinang mo? Ang cultivation rank ni James ay walang kahanga-hanga kumpara sa tatlong quasi-ancestral gods na nauna sa kanya. Gayunpaman, magalang at magalang pa rin ang pakikitungo ng tatlo sa kanya dahil nasaksihan nila si James na nagpapakita ng nakakatakot na mga diskarte at kasanayan. Ipinagmamalaki ni James na ipaliwanag ang tungkol sa kanyang ausias. Siya, walang pag-aalinlangan, ang may pinakamaraming usya sa buong universo. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila kung ilan ang pag-aari niya. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni James. Tumingin siya sa malayo at bumulong. Siguradong mabilis sila. Hindi ko inaasahan na ang mga humahabol sa atin ay darating hanggang sa Mount Nothingness. Naramdaman ni James ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit sa kanya. Naramdaman din ng tatlo pang tao ang aura at tumingin sa malayo. Swoosh! Isang figure ang lumipad sa himpapawid at nagpakita sa kanila sa susunod na sandali. Unti-unting naging solid figure ang malabong silhouette. Ito ay isang napakagandang babae na mukhang mga 20 taong gulang. Nakasuot siya ng puting damit at may mahaba at kulay pilak na puting buhok. Lumutang siya sa hangin. Tumingin kay James. At tumawa. Ang galing mong magtago, James. Hindi ko inaasahan. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila kung ilan ang pag-aari niya. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni James. Tumingin siya sa malayo at bumulong. Siguradong mabilis sila. Hindi ko inaasahan na ang mga humahabol sa atin ay darating hanggang sa Mount Nothingness. Naramdaman ni James ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit sa kanya. Naramdaman din ng tatlo pang tao ang aura at tumingin sa malayo. Swoosh! Isang figure ang lumipad sa himpapawid at nagpakita sa kanila sa susunod na sandali. Unti-unting naging solid figure ang malabong silhouette. Ito ay isang napakagandang babae na mukhang mga 20 taong gulang. Nakasuot siya ng puting damit at may mahaba at kulay pilak na puting buhok. Lumutang siya sa hangin. Tumingin kay James. At tumawa. Ang galing mong magtago, James. Hindi ko inaasahan na nasa Mount Nothingness ka. Naramdaman ni Mia ang malisyosong intensyon ng babae at agad siyang umakbang at pinakawalan ang kanyang quasi-ancestral god's aura. Tinitigan niya ang babae sa harap nila at malamig na nagtanong. Sinusubukan mo bang magsimula ng isang bagay dito? Tumingin ang babae kay Mia at mahinang sinabi. Mas mainam na lumayo sa mga gawain ng Mount Heavenly Path. Anuman ang iyong background, hindi mo matatakasan ang mga kahihinatnan kung papanagutan ka ng Mount Heavenly Path. Natakot si Mia nang marinig niyang binanggit niya ang Mount Heavenly Path. Lumapit si James at sinabing, "It's none of your business." Umatras. Natakot si Mia na makialam sa mga gawain ng Mount Heavenly Path. Kaya masunurin siyang tumabi. Tumingin si James sa babaeng may kulay pilak na buhok na lumulutang sa himpapawid at nagtanong. Sabihin ang iyong pangalan. Hindi ako nag-abala na pumatay ng mga hindi gaanong tanga. Hehe, humajijek ang babae at sinabing. Ang yabang mo pa rin kahit malapit na sa kamatayan. Dahil malapit ka nang mamatay. Ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko. Makinig ng mabuti. Si Zenaida Zaye kasi. Nang sabihin ni Zenaida ang kanyang pangalan. Namutla ang mukha ng magkapatid na Stuart at Mia. Tinitigan siya ni Mia at nagtanong. Ikaw ba ang taong unang niranggo sa grupo ng Sixth Heaven ng Grand Emperor sa Grand Tournament ng Universo? Ngumiti ng mahina si Zenaida at sumagot. Tama iyan. Uminit ang mukha ni Mia sa sagot niya. Alam niya ang ilang mga kababalaghan sa edad na ito. Lalo na ang mga nasa tuktok ng kani-kanilang mga cultivation rank. Ang cultivation rank ni Zenaida ay hindi partikular na kahanga-hanga.
At siya ay isa lamang 6th Heaven Grand Emperor. Gayunpaman, siya ay isang kababalaghan na nagsanay ng isa sa 5 dakilang daan reincarnation. Siya ay hindi natalo sa iba pang 6th Heaven Grand Emperors at unang nireranggo sa Grand Tournament of the Universe sa 6th Heaven Group. Kahit na siya ay isang 6th Heaven Grand Emperor, ang kanyang explosive strength ay napakalapit sa isang quasi-ancestral god. Gayunpaman, maaari lamang siyang magbigay ng lakas malapit sa isang quasi-ancestral god's illuminated rank. Ang quasi-ancestral god rank ay nahahati sa illuminated, theosophical, at path integration, bagaman sila ay mga sub-stage lamang. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Kapansin-pansin na napakalapit niya sa quasi-ancestral god's illuminated rank dahil ang kanyang aktwal na cultivation rank ay nasa 6th heaven lang ng Grand Emperor rank. Kung maabot niya ang 7th heaven, ang kanyang lakas ay maaaring maging katumbas ng isang quasi-ancestral god's illuminated rank. Narinig na ng lahat maliban kay James ang tungkol kay Zenaida. Gayunpaman, sa paghusga sa mukha ng kanyang 3 kasama, masasabi ni James na ang babaeng nauna sa kanya ay hindi isang madaling kalaban. Malamang na mas malakas siya kaysa kay Honorius Goner. Sa kabila noon, hindi natakot si James. Kumpara noong nakalaban niya si Honorius, mas malakas siya ngayon. Naabot na ng kanyang sword path ang Grand Emperor rank. At ang iba pa niyang Ausia ay nasa 5th tribulation ng quasi-emperor rank. Siya ay bumuti ng malaki mula noong labanan laban sa Honorius. Hindi alintana kung sino ang dumating upang hamanin siya o kung anong uri ng kababalaghan ang kanyang kalaban. Walang takot si James kung ang kanilang cultivation rank ay mas mababa sa 7th heaven ng Grand Emperor rank. Mag-ingat ka, Mr. Hayden. Si Zenaida ay magiging isang mahigpit na kalaban. Siya ay isang pambihirang kababalaghan na naglilinang ng isa sa 5 dakilang daan. Reincarnation. Nakuha ko. Bahagyang tumanggo si James. Hindi siya atres sa harap ng isang hamon. Handang lumaban si James. Alam niyang mas maraming humahabol sa kanya. Ngayong nalantad na ang kanyang lokasyon, mas maraming powerhouse ang lilito sa Mount Nothingness. Gayunpaman, ang iba ay nangangailangan ng kaunting oras upang mahanap siya dahil ang Mount Nothingness ay puno ng panganib. Sa isang kamay sa likod niya, iniunat ni James ang isa pang kamay at sinenyasan si Zenaida, na nagsasabing, "Gawin mo ang iyong pinakamasama." Tumingin si Zenaida kay James at sinabing, "Marami na akong narinig tungkol sa iyo, James. Kamakailan, maraming tao ang lumabas sa pag-iisa para tugisin ka. Gayunpaman, nagawa mong patayin ang iyong kalaban at makatakas sa bawat pagkakataon. Kahit si Honorius, na pumangatlo sa 5th Heaven Grand Emperors, ay namatay sa iyong mga kamay. Aminin ko na mayroon kang malaking potensyal at tiyak na babangon upang maging isang kakilakilabot na powerhouse sa madaling panahon." Nagkibit-balikat si James sa sinabi niya at naisip niya, bakit pare-pareho ang sinasabi ng mga taong ito sa tuwing lumalabas sila? Hindi kita gustong patayin, ngunit ibinigay na ng Young Master ang kanyang utos. Wala akong choice kundi iwan ang pag-iisa at tapusin ka. Pagkatapos mo lamang mamatay, makakabalik ako sa pag-iisa at magsusumikap na maabot ang Ancestral God rank para makasali sa susunod na Grand Tournament ng Universo. Si Zenaida ay isang 6th Heaven Grand Emperor sa mahabang panahon. At ang kanyang pag-unawa sa cultivation ay napakalalim. Hanggat sinubukan niya, madali siyang makapasok sa Ancestral God rank at maging isang mystical Ancestral God sa maikling panahon. Sabi ni James, "Tapos na ba kayong mag-usap? Kung tapos ka na, simulan na natin ang laban." Lumakas ang boses niya sa hangin. At isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa Sword Path Seal sa kanyang katawan at Dam Alloy sa kanyang katawan.
Pinalibutan din ng Invincible Sword Energy ang ibabaw ng kanyang katawan. Wow! Iyan ay kahanga-hanga. Pumalakpak si Zenaida at sinabing, ayon sa impormasyong ibinigay ng Mount Heavenly Path, ang iyong sword path ay hindi kasing lalim noong nilabanan mo si Honorius. Nakakagulat. Nagawa mong itaas ito sa Grand Emperor rank sa loob lamang ng ilang taon. Hindi nakakagulat na ikaw ang direktang disipulo ng Ancestral Sword Master. Nasaan ang Crep Myrtle Divine Sword? Dapat mong ipatawag ito. Kung hindi, ang iyong Sword Path Seal ay hindi magiging sapat upang labanan ako. Hindi minamaliit ni Zenaida si James bagkus ay siniguro lang sa sarili niyang lakas. Kahit na pinatay ni James si Honorius, hindi pa rin niya inisip si James. Itinuring niya lamang si Honorius bilang isang walang kakayahan na laut. Sa isang pag-iisip, isang lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at naging isang mahabang lilang espada. Hinawakan ni James ang espada, at lumakas ang kanyang aura. Napabulala si Hadrian. Iyan ba ang Crep Myrtle Divine Sword? Nagulat si Herbert. Napaatras ng ilang hakbang at tinitigan ang espada ni James para alamin kung ano ang nakita. Kaagad pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, tama, ito ang ancestral sword na God's Crep Myrtle Divine Sword. Napatulala si Mia. Noong nakaraan, binanggit ni James ang pagiging pamilyar sa ancestral sword matter. Gayunpaman, hindi niya akalain na si James ay isang direktang disipulo ng Ancestral Sword Master. Kailan umiiral ang isang kababalaghan na nagngangalang James sa loob ng Mount Sword God? Gayun din, anong uri ng sama ng loob ang mayroon si James sa Mount Heavenly Path? Matagal nang nasa Mount Nothingness ang tatlo sa mga kasama ni James at walang alam sa mga pangyayari sa labas. Wala ka bang balak na ipaglaban ako sa lahat ng meron ka? Fine, then I'll just give you no choice but to go all out. Alam ni Zenaida na ang lakas ni James ay hindi limitado sa kung ano ang kanyang ipinapakita sa kasalukuyan. Hindi siya mabubuhay ng ganoon katagal kung ganoon ang kaso. Agad siyang humakbang at humarap kay James. Pagkatapos, itinaas niya ang payat niyang kamay at tinulak siya. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay nabasag ang paligid. Nasira ang espasyo sa paligid ng katawan ni James. At libo-libong pag-atake ng palad ang bumungad sa kanya. Nahati ang espasyo sa paligid ni James. At ang mga pag-atake ng palad ay mabilis na lumabas mula sa kawalan. Ang mga pag-atake ng palad ay hindi nabuo sa kanyang kapangyarihan ngunit nagmula sa isang misteryosong path seal. Ang nakakatakot na puwersa ay maaaring makapinsala ng malaki sa nakapalibot na lupain kung wala sila sa Mount Nothingness. Agad na naramdaman ni James ang puwersang humihimok. Bagamat ang kanyang pisikal na katawan ay malapit nang maabot ang 8th heaven ng Grand Emperor rank. Nakaramdam pa rin siya ng panganib. Ang isang sulyap na suntok mula kay Zenaida ay maihahambing sa isang buong suntok mula sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Ang Sword Path Seal ni James ay patuloy na nagbuhos ng kapangyarihan sa Crep Myrtle Divine Sword. Kasabay nito, isinubo rin niya ang espada gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ibinandera ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. At ilang sword energies ang nagpakita. Sumabog ang mga ito upang itaboy ang mga pag-atake ng palad sa paligid niya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na harangin ang mga pag-atake, may ilang nakalusot sa kanyang mga depensa at tinamaan ang kanyang katawan. Nahati agad ang laman niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng pisikal na lakas ng isang mahusay na sinanay na 7th Heaven Grand Emperor na kadalasang hindi naaapektuhan ng mga pag-atake ng 8th Heaven Grand Emperor. Ang kanyang katawan ay nasugatan sa mga pag-atake ni Zenaida. Malakas siya. Nagulat si James. Naisip niya na ang kanyang pisikal na lakas ay lumago ng malaki at makayanan ang mga pag-atake ng isang 6th Heaven Grand Emperor. Tumakbo si Zenaida palayo at gulat na napatingin sa sugatang si James.
Ikaw, pagkatapos ng maikling sorpresa. Sinabi ni Zenaida na may mapaglarong ngiti. Nakakuha ang Mount Heavenly Path ng balita na ang iyong pisikal na lakas ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Ang iyong pisikal na lakas ay nasa tuktok na ng 7th heaven ng Grand Emperor rank at malapit nang maabot ang 8th heaven. Kung babalik ang impormasyong ito sa Mount Heavenly Path, magpapadala sila ng quasi-ancestral god sa illuminated rank para sa iyong buhay. Ang lakas na ipinakita ni James ay higit pa sa inaasahan ni Zenaida. Mabilis na nagpakawala si James ng isang malakas na vital force mula sa kanyang life path. Dumaloy ang puwersa ng buhay sa kanyang buong katawan. At agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Siya ay may demonic body. Kaya ang kakayahan ng kanyang pisikal na pagbawi ay kakaiba. Ngayong nalinang na niya ang landas ng buhay. Maaari na siyang patuloy na gumaling sa kanyang mga sugat hanggat nabubuhay pa siya. Namangha si James sa lakas ni Zenaida, na nagsasabing, "Nakakamangha, makapangyarihan talaga." Makapangyarihan talaga siya. Hindi ako makapaniwala na ang 6th Heaven Grand Emperor ay may ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Napangiti ng mahina si Zenaida at sinabing, "Walang dapat ipagsigawan. Kung pareho tayong may kultibasyon na ranggo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo." Alam niya ang sarili at ang sitwasyon sa paligid niya. Ang kasalukuyang cultivation rank ni James ay mababa. At ang tanging kapansin-pansin ay ang kanyang pisikal na lakas. Alam ni James na hindi niya kayang patayin si Zenaida sa kalagayan niya ngayon. Sa makatuwid, hindi na siya nagpigil laban sa kanya at pinaandar ang iba pa niyang ausya. Ang lahat ng iba pang ausya sa kanyang katawan ay nagpakawala ng napakalaking puwersa. Nadamaloy sa kanyang katawan. Agad namang sumirit ang aura ni James. Lalong lumaki ang aura niya. Ngumiti si Zenaida, kawili-wili. Nakatayo siya sa malayo. Tumingin kay James na nagpapalabas ng isang malakas na aura. At sinabing, "Ngayon iyon ang tinatawag kong isang karapat-dapat na kalaban." Hindi na nagpigil si Zenaida. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At isang puting liwanag ang lumitaw mula sa kanyang palad upang bumuo ng isang sibat. Ang sibat ay 2 metro ang haba. At may hindi kapani-paniwalang matalim na dulo. May ilang mahiwagang inscription din ang nakaukit sa baras. Pagkahawak ng sibat, umakyat din ang aura ni Zenaida sa mas mataas na antas. Si Zenaida ay humakbang pasulong at sumugod kay James. Agad siyang humarap kay James at itinutok ang kanyang sibat sa ulo ni James. Habang ang kanyang sibat ay nakazoom sa kanyang target, isang puwersa ang lumitaw at tumusok sa hangin, na nagpuntirya sa noo ni James. Naglaho ang katawan ni James at nakaiwas sa pag-atake sa huling segundo. Ang space path. Natigilan si Zenaida. Maya-maya, ngumisi siya at lumabas ang mapuputi niyang ngipin. Biglang sumulpot si James sa likod ni Zenaida at sinugod siya ng Crep Myrtle Divine Sword. Agad na hinulaan ni Zenaida ang pag-atake. Gumawa ng matalim na pagliko. At sinubukang ilihis ang espada gamit ang kanyang sibat. Ang kanyang sibat ay tumama sa Crep Myrtle Divine Sword. Agad na ibinuhos ni James ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang Sword Path Seal. Pagkatapos ay sa Crep Myrtle Divine Sword sa sandaling magkadikit ang kanilang mga sandata. Ang kanyang espada ay nagbuga ng nakakabulag, kulay ube na kinang, at nagpakawala ng napakalaking kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan ng lakas nila ni Zenaida. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay nanginag sa ilalim ng pagdurog na puwersa ni Zenaida. Naramdaman ni James na namamanhid ang mga braso nito, at ang napakalaking bakas nito ay dumaikit sa kanyang katawan sa pamamagitan ng Crep Myrtle Divine Sword, na nagpatamba sa kanya.
habang ang kanyang katawan ay lumilipad sa himpapawid. Ang nakakatakot na puwersa ng pag-atake ay nabasag ang espasyo sa likod niya at lumikha ng isang malagim na eksena. Hindi na binigyan ni Zenaida ng isang segundo para makahinga si James. Agad niyang pinayabong ang kanyang sibat, na lumilikha ng hindi mabilang na malabo na mga sibat sa kalangitan. Samantala, ang katawan ni James ay unti-unting naging see-through at nahati sa hindi mabilang na mga anino sa pagsisikap na maitaboy ang mga shadow spears. Ang mga anino ng sibat sa kalangitan ay nabasag sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, ang mga anino ni James ay sumanib sa harap ni Zenaida habang nag-teleport ito sa harap niya. Si Zenaida ay kalmado sa harap ng ancestral sword master ng swordsmanship. Itinaas niya ang kanyang sibat at iniwas ang espada ni James. Muli na namang napaalis si James sa kanyang counter. Bago pa man siya makatayo, sinugod siya ni Zenaida. Tinusok ng kanyang sibat ang dibdib ni James, na nagdulot ng madugong sugat. Makapangyarihan si Zenaida. Siya ay naging 6th Heaven Grand Emperor para sa maraming epoch. Bagamat ang kanyang cultivation rank ay hindi kahanga-hanga, ang supernatural powers na pinagkadalubhasaan niya ay katangi-tangi, at bawat pag-atake ay napakalakas. Pagod na si James matapos makipagpalitan ng ilang galaw. Matapos mabutas ang katawan ay mabilis niyang nilaslas si Zenaida. Iniwas ni Zenaida ang espada nang walang pag-aalinlangan. Sinamantala ni James ang pagkakataon. Tumakas si James sa malayo at ginamit ang kapangyarihan ng life path upang agad na gamutin ang kanyang pinsala. Huff! Huminga ng malalim si James. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang lakas. Hinimok niya ang 5 elemento ng Genesis at bumuo ng isang elemental inversion. Hinimok niya ang 5 elemento ng Genesis at bumuo ng isang elemental inversion formation sa loob ng kanyang katawan. Ang elemental power ay nagsanib at pinahusay ang kanyang lakas. Pinakawalan ni James ang kapangyarihan ng lahat ng kanyang ausias at na-activate pa ang elemental inversion formation. Nalubos na nagpalakas ng kanyang lakas. Ang pagsasanib ng 5 elemento ng Genesis ay nagpapataas ng lakas ni James ng husto. Na nagpaganda muli ng kanyang aura. Ang kanyang aura ay malapit na sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Wow! Ikaw ay kahanga-hanga. Pinuri siya ni Zenaida. Kamakailan lang nabuo ang iyong sword path seal. At ang iba mo pang ausia ay nasa quasi-emperor rank pa rin. Gayunpaman, sa iyong iba't ibang kakayahan at diskarte, na ipapakita mo ang lakas ng isang 9th Heaven Grand Emperor. Pambihira ka James, kung hindi ka tumawid sa Mount Heavenly Path, tiyak na magagawa mong pamunuan ang panahong ito. Hindi naman nagmalabis si Zenaida nang sabihin niyang ang mga nagawa ni James ay kilala sa buong universo. Nagpakita si James ng iba't ibang path sa mga nakaraang laban niya. Sinanay niya ang sword path at nahawakan din ang 5 great paths habang nasa Catan Realm. Bukod dito, ginamit ni James ang 5 elemento ng Genesis upang linangin ang elemental na landas. Matagal na niyang nalampasan ang limitasyon na pinahihintulutan ng Heavenly Path at nakamit ang isang hindi pa nagagawang tagumpay. Gayunpaman, ito lamang ang mga bagay na alam ng mga tagalabas tungkol kay James. Sa katunayan, nilinang din niya ang Curse Path at Dark Path. Sa lahat ng mga landas na nilinang ni James, hindi siya magagapi kung sanayin niya silang lahat sa Grand Emperor rank at Ancestral God rank. Nang ibabaw si Thea sa isang buong henerasyon at nalampasan niya ang hindi mabilang na mga kababalaghan. Ganon din si James. Kung hindi niya sinaktan ang Mount Heavenly Path, nalampasan niya sana ang lahat ng mga kababalaghan sa panahong ito at nakuha ang paggalang ng marami. Inisip ni Zenaida ang potensyal ni James. Sa kabila ng papuri na natanggap niya, malamig ang ekspresyon ni James.
Tumanggi siyang magpakita ng awa sa mga naghahangad na wakasan ang kanyang buhay at kumbinsido na maaari niyang patayin si Zenaida. Gayunpaman, nag-aalala siya na marami pang mga powerhouse ang lalabas pagkatapos na matapos ang Zenaida. Sa makatuwid, hindi niya kayang ubusin ang lahat ng kanyang lakas at kailangan niyang magpanatili ng kaunting lakas upang labanan ang iba pang humahabol. Ginamit na ni James ang 5 elemento ng Genesis upang mabuo ang elemental inversion formation. Ang pagsasanib ng 5 elemental powers ay lumikha ng isang bagong puwersa. Ang kanyang aura ay makapangyarihan at may lakas na maihahambing sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zenaida. Hindi na siya ng ahas na lumaban ng walang ingat at nagtaas ng bantay. Alam niyang marami pang teknik si James na hindi pa niya nagagamit sa laban. Siya ay lumutang sa kalawakan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang sibat. Nagsimulang umungol ang kanyang sibat. At isang mahiwagang puwersa ang umikot sa pamamagitan nito. Ang puwersa ay tumagos sa katawan ni Zenaida. At ang kanyang aura ay tumaas sa isang 9th Heaven Grand Emperor. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay halos malapit sa isang quasi-ancestral god. Iyan ba ang reincarnation power? Tinitigan ni James si Zenaida. Nakahawak siya sa kanyang mahabang sibat. At isang misteryosong aura ang bumalot sa kanyang buong katawan. Siya ay sumilay sa hindi maipaliwanag na kagandahan habang sumasayaw sa hangin ang kanyang puting pilak na buhok. Pamilyar na pamilyar si James sa kapangyarihang pumapalibot sa kanyang kalaban. Ito ay reincarnation power. Binitiwan ni Zenaida ang kanyang mga labi at sinabing, "Naintindihan mo na ang 5 dakilang daan. Isa na rito ang reincarnation. Kung hindi tayo magkaaway, maaari tayong magkaibigan na nag-aral ng reincarnation path ng magkasama. Isinilang ka sa maling edad. At hindi ko kakayanin na makitang ang isang napakatalino na tulad mo ay namamatay dito. Kaya, gagawin kitang reincarnate." Umalangaw-ngaw ang boses ni Zenaida. At isang misteryosong kapangyarihan ang bumalot sa paligid. Naramdaman ni James na bumagsak ang kanyang katawan. At nagsimulang maglaho ang kanyang kaluluwa. Kinausap siya ni Zenaida, "Papapuntahin kita sa ibang edad. Tandaan na huwag masaktan ang Mount Heavenly Path sa susunod mong buhay." Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang reincarnation power. Ang katawan ni James ay unti-unting nagsimulang magkahiwalay. At ang kanyang kaluluwa ay nakakalat sa ilalim ng impluwensya ng reincarnation power. Lumakas ang boses ni Zenaida sa hangin. "Reincarnate." Dumagundong ang boses niya na parang kulog sa isip ni James at niyanig ang kanyang kamalayan. Ang kawalan ng pag-asa ay bumalot kay James. Mawawala na ba ako? Ang reincarnation power ni Zenaida ay mabigat. At hindi niya ito nagawang pigilan. Pakiramdam ni James ay malapit na siyang mawala sa primeval age. Naramdaman niya ang malakas na pagguhit na humihila sa kanya patungo sa malayong hinaharap. Galit na galit, sumigaw si James. Hindi niya natupad ang kanyang layunin sa pagdating sa ganitong edad. Kailangan niyang iuwi si Thea. Tumanggi si James na mamatay. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kapangyarihan ng 5 Great Paths. Ang 5 Great Paths Ausia sa kanyang katawan ay naging wild. At ang kanilang kapangyarihan ay pinagsama sa isang hindi pangkaraniwang puwersa. Ang puwersa ay umikot sa buong katawan niya at nilinis ang reincarnation power ni Zenaida. Ang kanyang nagwawawang katawan ay tuluyang nanambalik. Natutunan ko na rin ang reincarnation path. Paano ko hahayaan ang isang tao na pilitin akong muling magkatawang tao ng ganito? Ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 Great Paths ay dumaloy sa kanyang katawan. At si James, sumabog ang aura. Habang papalapit siya kay Zenaida ng hakbang-hakbang. Mukha siyang isang makapangyarihang Diyos ng digmaan na may hawak na crepe myrtle divine sword sa kanyang kamay.
Papatayin ko ang sinumang magtangkang pilitin akong muling magkatawang tao. Agad na humarap si James kay Zenaida matapos ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ano? Paano mo pinawalang bisa ang aking reincarnation power? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zenaida. Siya ay nagtataglay ng reincarnation power. Dahil sa kapangyarihang ito, hindi maiiwasan ang reincarnation para sa kahit isang quasi-ancestral god. Gayunpaman, nagawa ni James na tanggihan ang kanyang pag-atake. Mamatay. Itinaas ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Itinutok niya ang espada kay Zenaida at tinaga ang ulo nito. Biglang nawala sa paningin ang katawan ni Zenaida. Nakaiwas siya sa pag-atake at muling nagpakita sa malayo. Ang kanyang magandang mukha ay puti na ngayon bilang isang kumot. At ang mga butil ng nerbiyos na pawis ay damaloy sa kanyang noo. Anong klaseng kapangyarihan yan? Napatitig si Zenaida kay James at nakita niya ang nakakakilabot na puwersa na naglalabas mula sa katawan ni James. Nilabanan ng puwersa ang kapangyarihan ng reincarnation at nilabanan ang mga pagtatangka na muling magkatawang tao ang may hawak nito. Dahil mababa ang kanyang cultivation rank, wala siyang ideya na ang kapangyarihan na nagmumula kay James ay isang embryonic na anyo ng macrocosm power. Isang tao lamang sa universo ang maaaring magkaroon ng macrocosm power, ang macrocosm ancestral god. Ang oras at kapalaran ay hindi mahuhulaan na mga kadahilanan. Kung ikaw ay mapalad na makaligtas sa pagtakbo sa loob ng 10,000 taon. Sana magkaroon tayo ng isa pang pagkakataon na ibahagi ang ating kaalaman sa path sa isa't isa. James. Alam ni Zenaida na hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo kung magpapatuloy ang laban. Lubos siyang umasa sa kanyang reincarnation power para bigyan siya ng kalamangan sa pakikipaglaban. Ngunit immune si James sa mga epekto nito. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala siya sa lugar sa isang iglap. Tumakas si Zenaida, ngunit hindi siya hinabol ni James. Lumutang siya sa hangin at naramdaman ang sariling kapangyarihan. Noong nilinang niya ang 5 dakilang daan sa nakaraan, alam na niya na ang pagsasanib ng kapangyarihan ng 5 dakilang daan ay lilikha ng isang napakalaking puwersa. Noon, nilinang niya ang kanyang 5 dakilang daan ng Ausias at pabago-bago pa rin ang kapangyarihan nila noon. Ngayong naabot na nila ang ika-5 tribulation ng quasi-emperor rank. Naging medyo matatag na sila. Anong klaseng kapangyarihan ito? Naramdaman ni James ang macrocosm power sa kanyang katawan at naramdaman kung gaano ito kalawak at walang hangganan. Sina Hadrian, Herbert, at Mia ay nanunood ng labanan mula sa malayo. Nung una, akala nila, si Zenaida ang magpapatalo kay James. Wala sa kanila ang umaasang lalabas siyang panalo. Hindi rin sila makapaniwala na si Zenaida, na nagtataglay ng reincarnation power, ay walang kapangyarihan laban kay James. Huff! Huminga ng malalim si Hadrian at sinabing, masyadong malakas si James. Napatingin si Mia kay James at napakunot ang noo nang maramdaman ang kapangyarihang nagmumula sa kanyang katawan. Bumulong siya. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Samantala, ang Ancestral Sword Master sa Mount Sword God ay pinagmamasdan ng mabuti si James. Isa siyang Kylem Ancestral God at kilala sa buong taon. Ang kanyang divine sense ay maaaring sumaklaw sa buong universo. At matalas niyang pinagmamasdan si James. Bawat galaw, hindi nakakagulat na gusto nila ang kanyang buhay. Naunawaan niya kaagad kung bakit gustong patayin ng Mount Heavenly Path si James. Kung hahayaan nila siyang ipagpatuloy ang paglinang ng embryonic form ng macrocosm power, sa kalaunan ay magiging isang macrocosm ancestral god. Natatakot sila na banta niya ang kanilang posisyon kapag lumakas siya. Kanina pa pinapansin ni Thea ang sitwasyon ni James. Gayunpaman,
Hindi niya matukoy na ang kapangyarihan ni James ay isang embryonic na anyo ng macrocosm power dahil ang kanyang cultivation rank ay hindi malapit sa macrocosm ancestral god rank. Mas mahina pa rin siya kumpara sa ancestral sword master at ancestral talisman master. Walang ideya si Thea na nahawakan na ni James ang embryonic form ng macrocosm power. Gayunpaman, naramdaman niyang nagtataglay siya ng hindi pa nagagawa at kahanga-hangang kapangyarihan. Naibsan ang nag-aalalang puso niya matapos talunin ni James si Zenaida. Bulong ni Thea, talagang talentadong cultivator si James. Sa sapat na panahon, tiyak na gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong universo. Pagkatapos, sinisi niya ang sarili. Ano ang mali sa akin? Bakit ako nag-aalala sa kanya? Matapos lisanin ni Zenaida ang Mount Nothingness, nagsimulang maramdaman ni James ang kanyang bagong nakuhang kapangyarihan mula sa pagsasama-sama ng kapangyarihan ng 5 dakilang daan. Ang kapangyarihan ay kakaiba ngunit napaka-kakaiba. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng oras, kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon sa loob nito. Ang 5 puwersa ay nagsanib at intrinsically nakaugnay. Ang kapangyarihan ay hindi mabubuo kung sinuman sa kanila ang kulang. Hindi pa rin niya naiintindihan ang kapangyarihan at wala siyang ideya kung paano ito magagamit ng tama sa ngayon. Kaya, inalis niya ang kanyang mga alalahanin sa ngayon. Tinanggihan ni James ang elemental inversion formation at ang power of the 5 great paths. Unti-unting bumabalik ang kanyang makapangyarihang aura sa kanyang katawan. Unti-unting bumabalik ang kanyang makapangyarihang aura sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, 3 tao ang bumungad sa kanya. Ito ay sina Hadrian, Herbert, at Mia. Tumingin si Mia kay James at nagtanong, Mr. Hayden, mukhang may higit pa sa nakikita mo. Bakit ka sinusubukang patayin ng Mount Heavenly Path? Nagpadala pa sila ng isang kababalaghang tulad ni Zenaida pagkatapos ng iyong buhay. Tumingin si James sa kanya at mahinahong sinabi, sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung bakit pilit akong pinapatay ng Mount Heavenly Path. Ha? Hindi mo alam ang dahilan. Naguguluhan si Mia, sagot ni James. Brie Callahan lang ang tawag ko sa totoong pangalan niya. Thea, noong nagstay ako sa Callahan Residence. Simula noon, ang young master ng Mount Heavenly Path ay nawalan ng dugo sa akin. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Thea at ng Ancestral Sword Master sa Mount Sword God, baka patay na ako ngayon. Bagaman nakaligtas ako noon, pinilit ni Herschel na magpadala ng mga powerhouse na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa akin para tugisin ako. Walang nagawa ang Ancestral Sword Master para pigilan siya dahil hindi niya ako nabigyan ng karagdagang katulong. Isang kilalang katotohanan na sinusubukan ni Herschel na ligawan si Brie Callahan. Walang sino man sa kanila ang umasa na gustong patayin ni Herschel si James para mahabol niya si Thea. Hindi makapaniwalang sinabi ni Mia, hinahanap ka niya sa isang maliit na bagay. Paano kanya mapapatay dahil sa isang babae? Siya ang young master ng Mount Heavenly Path at sa kalaunan ay magiging Panginoon ng universo. Hindi katanggap-tanggap ang ugali niya. Napangiti ng mahina si James. Hindi masyadong nagsasalita. Natitiyak niyang may mas magandang dahilan si Herschel sa pagnanais na patayin siya. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang iba pa niyang pangangatwiran. Ano ang susunod nating gagawin? Mr. Hayden, tanong ni Hadrian. Tumingin si James sa kabila ng paligid ng Mount Nothingness. Mula nang matagpuan siya ni Zenaida, naniwala siyang marami pang powerhouse ang naghihintay sa labas ng Mount Nothingness. Ang mga powerhouse na ito ay maaaring nakapasok na sa teritoryo ng Mount Nothingness ngunit nauwi sa pagkawala. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit wala pang nakakahanap sa kanya. Ayaw niyang makipaglaban sa iba ng tuloy-tuloy.
Kaya ang tanging pagpipilian niya ay maglakbay ng mas malalim sa Mount Nothingness. Lumingon si James at tumingin sa walang katapusang bulubundukin na nababalot ng itim na ambon. Na nagsasabing, ang isang utos ng Young Master ng Mount Heavenly Path ay sapat na upang utusan ang lahat ng mga kababalaghan sa buong universo na dumating pagkatapos ng aking buhay. Kanina pa ako tumatakas kaya sa huli ay sumisinghot sila kung saan ko piniling magtago. Ang tanging pagpipilian ko ay ang sumulong pa sa Mount Nothingness. Malaki. Tuwang-tuwa si Hadrian. Excited din si Herbert. Nanatili ang tatlo sa pag-asang makapasok sa palasyo ng kawalan sa kailaliman ng Mount Nothingness kasama si James upang makuha ang mana ng Holy Master of Nothingness. Nagsimulang maghanap si James ng tamang direksyon. Naalala niya ang Phantom Beast na nagsasabi na ang pagpili ng tamang direksyon ay mahalaga sa paghahanap ng Palace of Nothingness. 3 checkpoints lang ang dadaanan niya kung pipiliin niya ang tamang daan. Kung pipiliin niya ang ibang landas, kailangan niyang harapin ang sunod-sunod na hamon upang marating ang palasyo ng kawalan. Tumingin si James kay Mia, inabot ang kanyang kamay, at sinabing, ibigay mo sa akin ang mapa. Agad na naglabas si Mia ng mapa, na iginuhit ng mga ninuno ng pamilyang London. Tumingin si James sa mapa. Mayroon itong iba't ibang ruta na minarkahan pati na rin ang mga mapanganib na rehiyon. Gayunpaman, ipinakita lamang ng mapa ang mga gilid ng Mount Nothingness. Naiwang blanko ang gitnang rehiyon ng bundok dahil hindi pa natutuklasan ng mga London ang lalim ng bulubundukin. Si James ay nag-iisip na tumingin sa mga landas na iginuhit sa mapa. Nakatayo sa tabi niya, sinabi ni Mia, ayon sa Phantom Beast, ang pinakamalapit na ruta ay magkakaroon lamang ng 3 checkpoints. Sa makatuwid, maaari lamang itong isang ito. Habang nagsasalita, itinuro niya ang isang rutang nakamarka sa mapa. Isang mapanganib na rehiyon lamang ang minarkahan sa daanan nito. Dapat itong ruta. Ang isa sa aming mga ninuno ay naglakbay ng malalim sa rehiyong ito. Ngunit hindi na siya bumalik. Tungkol naman sa ibang mga ruta, na-explore na sila ng ibang miyembro ng pamilya. Tumingin si James sa isang markang lugar na nakakunot ang noo at nagtanong. Ano ang meron sa rehiyong ito? Kalahati. Umiling si Mia, na nagpapahayag ng kawalan ng katiyakan. Tingnan natin. Si James ay hindi natatakot sa hindi kilalang mga rehiyon sa loob ng Mount Nothingness. Ang paghawak sa mga panganib sa Mount Nothingness ay magiging mas madali kaysa sa pagharap sa kanyang nakamamatay na mga humahabol. Matapos matiyak ni James ang direksyon ng kanilang paglalakbay, humakbang siya at umabant ng 1,000 metro ang layo. Sinundan siya nina Hadrian, Herbert, at Mia. Nag-ingat si James na huwag magmadali dahil ang Mount Nothingness ay may napakaraming hindi kilalang mga panganib. Kaya naman, dahan-dahan niyang binagtas ang lugar sa halip na magbukas ng special passage. Mabilis na naglaho ang 4 sa lugar at naglakbay sa kailaliman ng Mount Nothingness. Matapos lisanin ni Zenaida ang Mount Nothingness, mabilis siyang pumunta sa Mount Heavenly Path. Umupo si Herschel sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan ng Mount Herschel. Tumingin siya sa malayo gamit ang malalim niyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapilit na ekspresyon. Swoosh! Isang anino ang kumikislap sa kanyang harapan. Dahan-daang kumukuha ng anyo ng isang magandang babae. Si Zenaida ang nagmamadaling bumalik mula sa Mount Nothingness. Binati niya si Herschel. Young Master. Ang isip ni Herschel sa kasalukuyan. Bahagya siyang tumango. At sumagot, Zenaida, bakit ang aga mo bumalik? Ano ang sitwasyon sa Mount Nothingness? Isang kailam ancestral god ang may kakayahang maramdaman ang bawat sulok ng universo. Gayunpaman, hindi pa naabot ni Herschel ang ranggo na iyon at hindi pa nakakaalam ng lahat. Kaya, hindi niya alam ang eksaktong sitwasyon sa Mount Nothingness. Umiling si Zenaida at sumagot.
Masyadong makapangyarihan si James. At hindi ko siya maibaba. Umasa pa nga ako sa reincarnation power. Ngunit wala itong silbi. Ano? Napatayo si Herschel sa gulat. Hindi ka maaaring manalo laban kay James at hindi mo siya pinatay. Tumango si Zenaida at sinabing, "Yes, sir." Sinubukan kong gamitin ang reincarnation power para sirain ang kanyang kaluluwa at pisikal na katawan para madala ko siya sa ibang edad. Gayunpaman, kumawala siya sa aking pagkakahawak at nagpakita ng bagong uri ng kapangyarihan. Pinili kong tumakas dahil matatalo sana ako kung patuloy akong lalaban. Huminga ng malalim si Herschel at dahan-daang umupo. At, binati ni Zenaida ang kanyang mga labi at ipinagpatuloy ang kanyang ulat. Nakabuo na si James ng Sword Path Seal. At ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa rurok ng 7th Heaven ng Grand Emperor rank. Malapit na siyang maabot ang 8th Heaven. Nagulat na sinabi ni Herschel. Ang brat na iyon ay kahanga-hanga. Nag-improve siya ng husto sa maikling panahon. Kung talagang makakaligtas siya sa 10,000 taon na deadline na ibinigay ko sa kanya. Malamang na siya ay maging isang ancestral god. Hindi nagpahayag ng opinyon si Zenaida sa bagay na iyon at tumalikod na para umalis. Pagkatapos niyang mawala, umalangaw-ngaw ang boses niya sa hall. Young Master, pupunta ako sa pag-iisa. Inaasahan kong maging isang ancestral god bago ang susunod na grand tournament ng universo. Unti-unting lamambat ang boses ni Zenaida at tuluyang nawala. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Zenaid kay James, nalaman niya na lumago ang pisikal na lakas ni James at umabot sa rurok ng ikapitong langit ng Grand Emperor rank. Sa pagbabalik sa Mount Heavenly Path, ipinadala niya ang bagong nakuhang impormasyon kay Herschel. Bahagyang natigilan si Herschel sa balita. Ang mga pagpapabuti sa pisikal na lakas ay isang produkto ng pagsusumikap sa paglipas ng panahon. Ang paglilinang, sa kabilang banda, ay maaaring mabilis na mapataas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananaw o mahusay na pag-unawa. Naitaas na niya ang kanyang pisikal na lakas sa tuktok ng ikapitong langit ng Grand Emperor rank. Ha! Nakakatuwa kang tao, James. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakatakas sa akin. Napangiti ng mahina si Herschel. Ngayong tumaas na ang cultivation rank ni James. Maaaring magpadala si Herschel ng mas malalakas na cultivator pagkatapos niya. Nanatili siyang tapat sa kanyang salita at nag-deploy lamang ng mga powerhouse na ang mga ranggo ng cultivation ay maximum na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa sarili ni James. Ang pinakamataas na ranggo ng mga lalaki na maaari niyang ipadala pagkatapos ni James ay ang 9th Heaven Grand Emperors. Gayunpaman, si James ay naglakbay ng malalim sa Mount Nothingness. Ang mga London ay isang kilalang pamilya mula sa Realm of Nothingness Divine Dimension. Mula noong sinaunang panahon, maraming makapangyarihang miyembro ng pamilya ang naglakbay sa Mount Nothingness upang maghanap ng mga bihirang biyaya. Sa makatuwid, ang mga London ay medyo pamilyar sa topography nito. Ang landas na pinili ni James ay isa na kahit ang mga matatanda ng London ay hindi maglakas loob na lakbayin dahil sa pagkawalan ng isa sa kanilang mas makapangyarihang miyembro sa kanilang ekspedisyon sa mismong landas na ito. Hindi na sila nakarinig muli mula sa kanya. At maliwanag na delikado ang landas. Binalot ng itim na ambon ang mga panloob na rehiyon ng Mount Nothingness. Ang nakakatakot na demonic energy ay nakapaloob sa itim na ambon. Mayroon itong mga katangian na medyo katulad ng dark power. Ang kapangyarihan ay may kakayahang sirain ang pisikal na katawan at kaluluwa ng isang buhay na nilalang. Ginamit nina Hadrian, Herbert, at Mia ang kanilang mga kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga katawan at kaluluwa habang sumusulong ng mas malalim sa lupain ng Mount Nothingness. Si James, gayunpaman, ay hindi nagbahagi ng parehong mga alalahanin. Ang kanyang pisikal na katawan ay immune sa demonic energy.
Nauna si James sa 3 at walang kahirap-hirap na tumawid sa mga bundok. Matapos dumaan sa maraming bundok, isang kapatagan ang nakita. Ang mga damo sa lugar ay sari-saring uri na hindi pa nakikita ni James. Hindi lamang sila ay kakaibang itim na kulay, ngunit sila rin ay lumaki sa taas na humigit kumulang 20 sentimetro ang taas at nagkaroon ng mahina. Madilim na ningning. Isang malaking tapyas ng bato ang nakatayo sa hindi kalayuan sa unahan at mayroon itong ilang mahiwaga at sinaunang mga inscription na nakaukit dito. Lumapit si James sa stone tablet at siniyasat ang mga ukit. Nagsimula na ring suriin ng 3 niyang kasama ang mga inscription. Nilinga ni Hadrian si Mia at nagtanong, "Prinsesa Mia, mas marami kang karanasan kaysa sa amin. Nakikilala mo ba ang mga salitang ito?" Umiling si Mia bilang tugon. Marami na siyang alam na sinaunang script ngunit hindi niya matukoy ang script na nakaukit sa batong tapyas. Si James ay nag-aaral ng Karma script kamakailan. Ito ay isa sa mga pinaka-mahiwagang script sa universo. Nalampasan nito maging ang mga karakter ng Elysian at ang Ancestral script. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral ng Karma script, nabigyang daan nito si James na makilala ang halos anumang script na kanyang nakatagpo. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, sinasabi nito na ang lugar sa unahan ay isang restricted area, at ang mga buhay na nilalang ay hindi dapat lumampas sa puntong ito. Isang restricted area, bakit ganoon? Tanong ni Herbert. Ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa ng mga ukit at sinabing, may ilan pang impormasyon na nakatala sa tapyas ng bato. Tungkol ito sa Holy Master of Nothingness. Agad na nagpakita ng interes ang 3 nang marinig si James. Tuwang-tuwang sabi ni Mia, "Paki-cut to the chase, Mr. Hayden." Sumagot si James. Tungkol ito sa mga pangyayaring nangyari habang pinamunuan ng Holy Master of Nothingness ang sansinukob na ito. Naghari siya sa isang maunlad na panahon. Gayunpaman, ang kanyang masamang pag-iisip ay umalis sa kanyang katawan at nahayag bilang isang buhay na nilalang. Bilang resulta, ang sansinukob ay nagpasimula ng isang madilim na panahon. Ang panahong ito ay tinawag na Age of Destruction. Sa panahon ng pagkawasak, ang banal na guro ng kawalan ay nakatakas. Ang Dark Lotus Demonic Ancestral Master ay bumangon at ikinulong ang Holy Master of Nothingness sa pinakamalalim na bahagi ng Palace of Nothingness. Pagkatapos, kinuha niya ang Mount Heavenly Path at minana ang posisyon ng Master of Nothingness. Walang awa niyang minasacre ang mga tumangging magpasakop sa kanya. Sa makatuwid, ang kapanahunan na kanyang pinamunuan ay tinawag na kapanahunan ng pagkawasak. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni James matapos basahin ang kasaysayang nakaukit sa stone tablet. Siya ay may kaunting kaalaman sa kasaysayan ng panahong ito. Ngayon lang siya natuto ng ilang bagay. Lumingon si James sa 3 niyang kasama at nagtanong, "May alam ba sa inyo tungkol sa panahong ito sa kasaysayan?" Umiling sila bilang tugon. Sagot ni Mia, "Ang tanging alam ko ay kung paano ang banal na guro ng kawalang hanggan. Nagkaroon ng buhay na anyo ang malisyosong kaisipan. Mayroon ding mga alamat na ang banal na guro ng kawalang hanggan ay namatay kasama ng masamang nagkatawang tao na ito. Nang mamatay ang Macrocosm Ancestral God, kumalat ang kanyang magandang kapalaran sa buong universo. Sa kalaunan, bumangon si Hadad upang maging bagong Macrocosm Ancestral God ng ating universo. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa detalyadong kasaysayan na nakatala sa stone tablet. Walang mga detalyadong tala ng mga pangyayari sa mga sinaunang aklat. Isang malabong paglalarawan lamang sa nangyari ang naitala. Nagulat si James sa sinabi ni Mia. Tanong niya, so ibig sabihin, isang Macrocosm Ancestral God lang ang maaaring umiral sa ating universo. Tumango si Mia at sinabing, more or less tama yan.
Ang isang macrocosm ancestral god ay naglalaman ng swerte ng buong universo. Kaya, halos imposible para sa isa pang powerhouse na maging isang macrocosm ancestral god. Ito ay isang bagay na karaniwang kilala sa buong universo. Ganoon ba? Hindi sineseryoso ni James ang sinabi niya. Kung totoong totoo iyon, paano magiging macrocosm ancestral god si Radimir habang nabubuhay pa si Hedad? Nagrebelde lamang si Radimir matapos maging isang macrocosm ancestral god. Halos alam ni James kung bakit nag-alsa si Radimir laban kay Hedad. Si Hedad ay hindi isang progresibong pinuno at tumangging magsanay ng mga bagong powerhouse. Bagamat nabuhay sila sa loob ng ika-12 universo, marami pang ibang universo ang umiral, upang protektahan ang kanilang sarili laban sa ibang mga universo. Pinabagsak ni Radimir si Hedad. Hindi na nagpatuloy si Mia sa pagde-elaborate. Sa halip ay nagtanong, ano pa ang nakatala sa tapyas na bato? Nagpatuloy si James sa pagbabasa. Itinatala nito kung paano nagkaroon ng Age of Destruction at kung paano ikinulong ng Dark Lotus demonic ancestral master ang Holy Master of Nothingness. Sinabi nito na kinuha niya ang Mount Nothingness at inagaw ang posisyon ng Panginoon ng Universo. Sa wakas, ito, naging mataimtim ang ekspresyon ni James habang nagbabasa. Anong problema, Mr. Hayden? Tanong ni Hadrian. Huminga ng malalim si James. Mayroon din itong mga talaan ng Dark Strife. Nataranta ang tatlong kasama. Tanong ni Mia, ano ang madilim na alitan? Paliwanag ni James. Ang Dark Strife ay isang kaganapan na may kaugnayan sa Dark World. Noong nakaraan, nagkaroon ng kaguluhan sa Dark World na nakakaapekto sa buong universo. Sa huli, ito ay humantong sa pagbagsak ng universo. Ilang powerhouses lamang ang pinalad na makatakas sa kamatayan. Ang Holy Master of Nothingness at Dark Lotus demonic ancestral master ay namatay sa kaguluhang ito. Ang madilim na mundo. Nagulat ang tatlo sa paliwanag niya. Bilang quasi-ancestral gods, alam nila ang tungkol sa Dark World ngunit kakaunti lang ang hawak nilang kaalaman. Ang madilim na alitan. Ano ang naging sanhi nito? Umiling si James at sinabing, not much is described about it. Ang lahat ng naitala ay isang kaguluhan na lalabas pagkatapos ng isang tiyak na panahon sa Dark World at ito naman ay makakaapekto sa Illuminated World. Kung sapat ang lakas ng Illuminated World, maiiwasan nito ang Dark Strife. Kung hindi, ito ay magwawasak. Sa pag-aakalang, ang edad kung saan namuno ang Dark Lotus demonic ancestral master ay masyadong mahina. At humantong ito sa pagkawasak ng kanilang edad. Napasinghap silang tatlo sa sobrang takot. Hindi nila inasahan na napakaraming mga kaganapan ang nangyari sa malayong nakaraan. Maraming impormasyon ang naitala sa Stone Tablet. Kabilang ang kasaysayan ng Dark Lotus demonic ancestral master at kung paano niya kinuha ang Mount Nothingness. Pati na rin ang Dark World's Dark Strife na humantong sa pagkawasak ng kanilang panahon. Tanong ni Mia, may iba pa ba? Wala bang naitala tungkol sa kung ano ang lampas sa puntong ito? Hindi ba nito inilalarawan kung anong mga panganib ang naghihintay sa hinaharap? Bahagyang umiling si James at sinabing, mukhang walang near record. Kumbaga, kailangan nating alamin sa sarili natin. Mataimtim na sinabi ni Hadrian. Dahil ang stone tabletang ito ay nagdetalye ng Dark Strife. Malamang na ang rehiyon sa unahan ay nauugnay sa Dark Strife. Umiling si Herbert at sinabing, hindi naman siguro ganoon. Nasa Mount Nothingness kami ngayon. Ang pamana ng Holy Master of Nothingness ay dapat nakatago sa kailaliman ng bulubunduking ito. Anuman ang nakatala sa Stone Tablet. Sigurado akong kung anuman ang nasa unahan ng rehiyon ay may kinalaman sa kanya. Marahil ay nag-iwan siya ng ilang pagsubok bago siya namatay. Nakatayo sa gilid. Sinabi ni Mia,
Dapat na nating ihinto ang paghula at magsimulang kumilos. Malalaman natin pagkatapos nating makita ang sarili natin. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay James at sinabing, "Paki-lead the way, Mr. Hayden." Napatingin si James sa tatlo. Bagamat alam nilang puno ng panganib ang landas sa hinaharap, pinilit nilang samahan siya, parang wala silang pakialam sa buhay nila. Dahil desidido na sila, hindi sila pinigilan ni James. Tumingin siya sa unahan ngunit wala siyang maaninag dahil tinakpan ng itim na ambon ang buong lugar. Imposibleng malinaw na matukoy kung ano ang nakatago sa kapatagan sa unahan. Walang pag-aalinlangan. Humakbang pasulong si James. Lumitaw si ilang kilometro ang layo sa isang hakbang ngunit napanatili ang isang matatag na lakad habang siya ay sumulong. Naglakad ang grupo sa mapanganib na landas sa kahabaan ng Mount Nothingness sa loob ng ilang araw. Sa kabila nito, hindi pa sila nakakaalis sa kapatagan. Lalong naging kakaiba ang mga damo habang lumalalim sila sa kapatagan. Ang kanilang hugis ay lalong naging kakaiba. At ang kanilang mga dahon ay nagbuga ng itim at nakalalasong ambon. Sinubukan ni James na subukan ang lason. Ngunit ang kanyang demonic body ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng kaagnasan pagkatapos na madikit sa ambon. Sa kabutihang palad, ang demonic energy sa kanyang katawan ay nagpawalang bisa sa makamandag na ambon. Ang iba pang tatlo ay nagpatuloy ng mas maingat at nag-ingat na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Ginamit nila ang kanilang enerhiya upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng kanilang mga katawan upang maiwasang madikit sa nakalalasong ambon. May isang bagay sa unahan. Biglang napatigil si James sa kanyang kinatatayuan. Tumigil din bigla ang tatlong taong sumusunod sa kanya at tumingin sa harapan nila. Sa dulo ng itim na ambon ay isang sinaunang itim na lungsod. Isa itong napakalaking lungsod na may matatayog na palasyo na 10,000 metro ang taas. Pumunta si James doon at nakarating sa open field sa labas ng gate ng lungsod. Matayog ang pader ng lungsod. At may ilang sinaunang salita ang nakaukit dito. Dead City. Binasa ni James ang mga salita. Matapos makita ang mga salita, bahagyang natigilan si James. Pamilyar sa kanya ang pangalan. Agad niyang naalala ang nakakita ng isang lungsod sa Earth sa malayong hinaharap. Ito ay bago ang Apocalypse Age at bago nabuksan ang selyo sa Earth. Ang lungsod ay dinala sa likod ng isang napakalaking pagong at nawala sa kawalan. Noon, gusto niya itong habulin ngunit hindi niya naabutan. Sinabi sa kanya ni Jace na tinatawag itong Silent City of Death. Gayunpaman, walang alam si Jace tungkol sa pinagmulan ng Dead City. Nakatayo sa likuran niya. Tanong ni Mia, bakit ka huminto? May problema ba? Hindi. Wala lang. Bahagyang umiling si James. Wala siyang ideya kung ang dalawang lungsod ay magkamag-anak at hindi rin niya alam kung ano ang nasa loob ng Dead City. Sabi ni Hadrian, fair na. Paalala ni Mia sa kanilang lahat. Tignan ang inaapakan. May kakaiba sa lungsod na ito. Pinagmasdan ni James ang paligid ng Dead City. Ang lungsod ay ganap na tahimik. At ni isang tunog ay hindi maririnig. Ang lungsod ay nababalot ng itim na hamog, na nagdaragdag sa mahiwagang hangin nito. Si James ay hindi natakot dahil siya ay malakas at may demonic body na nabuo ng demonic lotus. Ang demonic lotus ay nagmula sa parehong pinagmulan ng kapangyarihan na nakapaligid sa lugar. Ang demonic lotus ay nagmula sa parehong pinagmulan ng kapangyarihan na nakapaligid sa lugar. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matapang siyang naglakad patungo sa gate ng lungsod. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gate ng lungsod. Siniyasat ni James ang saradong tarangkahan ng lungsod. At tinangka itong itulak. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang gate, mas pinalakas niya ang kanyang pagkilos. Ngunit nanatiling nakasara ang gate. Itinaas ni James ang ulo at tumalon sa ere.
Balak niyang tumalon sa gate. Ang kanyang katawan ay umangat sa langit. Nang sinubukan niyang tumawid sa tarangkahan. Isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa loob ng lungsod at sinaktan siya. Hindi nakayanan ang suntok. Bumagsak si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Isang malakas na tunog ang kanyang pagkahulog. Ang lupa ay napakatibay. Ito ay hindi nasira, kahit na si James ay bumangga dito ng napakalakas. Si James ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa. Lumapit si Mia at nagtanong. Anong nangyari, Mr. Hayden? Itinaas ni James ang kanyang ulo at same time na sinabi. Sinubukan kong lumipad sa ibabaw ng tarangkahan ngunit isang nakakatakot na puwersa mula sa loob ng lungsod ang tumama sa akin. Agad na tumayo si Herbert at nagboluntaryo. Susubukan ko na. Lumipad siya sa langit ngunit nataman din siya ng lakas ng pagdurog. Sinubukan din ni Hadrian na gawin ito ngunit nabigo din. Mataimtim na sinabi ni Mia. Mukhang sa gate lang tayo makakapasok. Pagkatapos magsalita, naglakad si Mia patungo sa gate at sinubukan itong itulak. Siya ay isang quasi-ancestral god sa theosophical rank ngunit hindi niya makuha ang gate na gumalaw kahit isang pulgada kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sumuko si Mia at sinabing, hindi gumagana. Tila may kung anong kondisyon na nakalagay sa gate ng lungsod. Hindi ko ito makagalaw kahit na nailabas ko na lahat ng lakas ko. Marahil, isang ancestral god lang ang makakapagbukas nito. Tumingin si Hadrian kay James at nagtanong. Ano ang dapat nating gawin? Mr. Hayden, nagkibit balikat si James sa tanong niya. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Dead City. Kaya wala rin siyang ideya kung paano magpatuloy. Napatingin ang tatlo sa kanya nang may pag-asa. Walang ibang pagpipilian si James kundi bigyan sila ng katiyakan. Na nagsasabing, hayaan mo akong sumubok ng iba. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang space path HS power para buksan ang isang walang laman sa gate ng lungsod. Gayunpaman, ang espasyo sa kanilang paligid ay hindi karaniwan. At hindi siya makagawa ng isang daanan. Walang magawa, sinabi ni James. Paano kung gagawa tayo ng detour at tingnan kung maaari tayong maglibot sa lungsod sa halip upang maabot ang kailangan? Paano kung gagawa tayo ng detour at tingnan kung maaari tayong maglibot sa lungsod sa halip upang maabot ang kailaliman ng Mount Nothingness? O baka masundan natin ang pader ng lungsod para makita kung may isa pang pasukan. Sabay-sabay na tumango silang tatlo. Pagkatapos, nagsimula silang maglakad sa kahabaan ng pader ng lungsod. Gayunpaman, natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili pabalik sa tarangkahan ng lungsod. Tatlong lalaki at isang babae ang nakaupo sa lupa sa labas ng gate ng Dead City. Nakasandal ang kanilang mga likod sa pader ng lungsod. Ano ang dapat nating gawin? Nag-ikot kami at bumalik sa gate. Hindi ito dapat mangyari. Paano tayo napunta ulit sa iisang lugar? Natarante sina Hadrian, Herbert, at Mia. Paliwanag ni James. May kinalaman siguro ito sa space path. Ang impluwensya ng space path dito ay napakalakas. At hindi natin ito malalampasan. Kailangan nating pumasok sa Dead City para mahanap ang solusyon sa problemang ito. Ngunit paano tayo papasok sa lungsod? Oo, hindi natin mabuksan ang gate. At hindi rin natin ito malilipad. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mr. Hayden, napatingin ang tatlo kay James. Tumayo si James. Ang tanging daan papasok sa lungsod ay sa pamamagitan ng tarangkahan. Ang pahiwatig sa pagpasok sa lungsod ay dapat nakatago sa pintuan ng lungsod. Sinilip ni James ang gate ng lungsod sa harap niya. Ang pintuan ng lungsod ay mataas at malawak. Mahirap matukoy kung ang gate ay gawa sa itim na bato o nabahira ng itim na fog sa lugar. Walang mga panuntunan ang nakasulat sa gate ng lungsod. Lumapit si James. Iniunat ang kamay.
at hinawakan ang gate. Agad niyang naramdaman ang malamig na sensasyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng kakaibang pisikal na lakas, halos hindi niya makayanan ang matinding lamig. Mukhang walang masyadong kakaiba. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Napaatras siya ng ilang hakbang. At may lumabas na lilang liwanag mula sa kamay niya. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay nagkatawang tao sa Ang Crep Myrtle Divine Sword ay nagkatawang tao sa kanyang kamay. At siya ay naglaslas sa pintuan ng lungsod. Pinakawalan niya ang malakas na Sword Path Energy at nabuo ito ng mapangwasak na Sword Energy. Ang Sword Energy ay tumama sa gate ng lungsod. Boom! Nagkaroon ng malakas na tunog sa pagtama nito sa gate at ang puwersa ay tila yumanig ng bahagya sa lungsod. Mabilis na tumahimik ang lahat. Gayunpaman, walang kahit isang gasgas sa gate ng lungsod. Tinangka ni James na sirain ang gate gamit ang iba't ibang kapangyarihan niya. Ngunit walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Sumuko na si James matapos ihagis lahat ng meron siya sa gate at sinabing, "Wala na akong magagawa. Dapat mong malaman ito." Pagkatapos, naupo siya sa isang bato sa labas ng lungsod at nagsimulang magtanim. Sina Hadrian, Herbert, at Mia ay umaasa pa rin at patuloy na sumubok ng iba't ibang paraan ng pagpasok sa lungsod. Matapos maipasa ni James ang responsibilidad sa kanyang mga kasama, ipinatawag niya ang 5 elemento ng Genesis. Ang 5 elemento ng Genesis ay nagpakita sa hangin upang bumuo ng elemental inversion formation at nagsimulang mabilis na sumipsip ng demonic energy mula sa paligid. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang itim na lotus at lumipad sa hangin upang sumipsip ng demonic energy sa paligid nito. Nakabuo na si James ng Sword Path Seal. Ang iba pa niyang Ausia ay nasa 5th Tribulation ng Quasi-Emperor rank. Gusto niyang sumipsip ng malaking halaga ng demonic energy mula sa kanyang paligid. Upang mapabuti ang kanilang mga ranggo. Matapos maabot ng lahat ng kanyang Ausia ang Grand Emperor rank. Ilulubog niya ang kanyang sarili sa pag-unawa sa iba't ibang path. Sa sandaling magkaroon siya ng kaliwanagan. Magiging posible para sa kanya na umakyat kaagad mula sa isang First Heaven Grand Emperor tungo sa isang Ninth Heaven Grand Emperor kaagad. Kung walang malalim na pag-unawa sa mga landas, ang isang tao ay kailangang manatili sa unang langit ng Grand Emperor rank ng mahabang panahon. Nag-set up si James ng time formation sa paligid ng kanyang katawan upang linangin. Sa ngayon, gusto niyang maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon na mabuhay sa Primeval Age. Inilaan ni James ang lahat sa kanyang paglilinang habang ang kanyang 3 kasama ay naghahanap ng paraan upang makapasok sa Dead City.
Gayunpaman, pagkatapos maubos ang bawat paraan na naiisip nila, nabigo pa rin silang makahanap ng paraan upang makapasok sa Dead City. Kakaiba ang lungsod at imposibleng makapasok. Ito ay halos bilang kung ang lungsod ay hindi kailanman umiral. Sa huli, naubusan ng ideya ang tatlo at wala ng choice kundi maghintay sa labas ng gate ng lungsod para matapos ni James ang paglilinang. Ang oras ay wala sa kanila. Naghintay sila ng ilang dekada. Lumipas ang ilang dekada sa labas ng mundo. Ngunit gumugol si James ng 10,000 taon sa time formation. Ang enerhiya sa lugar ay sagana. At ang demonic energy ay lalong malakas. Ang elemental inversion formation ni James at demonic lotus ay patuloy na hinihigop ang demonic energy mula sa paligid. Ang kanyang Ausias ay patuloy na lumakas. Maliban sa kanyang Dark Ausia at Sword Path Ausia, ang iba pa niyang Ausia ay umabot sa Quasi-Emperor ranks 9th at malapit nang mag-evolve sa Path Seals. Gayunpaman, hindi nagmadali si James na i-evolve ang mga ito at pansamantalang tumigil sa paglilinang. Pinakalat niya ang time formation at muling sinipsip ang 5 elemento ng Genesis at ang demonic lotus. Sa sandaling tumigil si James sa paglilinang. Agad na tumayo sina Hadrian, Herbert, at Mia. Napatingin si James sa kanila at nagtanong, "Kamusta ang progress? Nakahanap ba kayong tatlo ng paraan para makapasok sa lungsod?" Umiling ang tatlo. Sumagot si Mia. "Sinubukan namin ang lahat ng posibleng paraan ngunit hindi kami makapasok sa Dead City." Hinaplos ni James ang kanyang baba at nag-isip na sinabi, "Kakaiba ito. Ito ay dapat na isang mapanganib na rehiyon. Kung ang isang powerhouse mula sa pamilyang London ay nawala ng walang bakas habang naglalakbay dito. Kung gayon, dapat tayong umunlad ng higit pa." Tumango si Mia at sinabing, "Tama. Ang buong sitwasyong ito ay nakalilito. Kung imposibleng makapasok sa lungsod, tiyak na tumalikod at umuwi ang miyembro ng pamilyang nawawala. Gayunpaman, wala na kaming narinig mula sa kanya. Para siyang nawala at hindi na umiral." Pinagmasdan ni James ang paligid at sinabing, "Dapat may paraan para makapasok sa lungsod. At malamang na-miss natin ito. Ipagkalat natin at hanapin ito." Matapos turuan ang lahat, naglakad si James sa malayo. Nakakita siya ng isang lugar na full view ang Dead City. Tumalon siya sa himpapawid at sinuri ang lungsod sa unahan niya. Gayunpaman, tinakpan ng itim na fog ang mga gusali sa loob ng lungsod. At ang tanging nakikita ay ang gate ng lungsod. Lumapit si James, at dahan-daang naging malinaw ang Dead City sa bawat hakbang niya. Hindi nagtagal, nakita na niya ang kalahati ng loob ng lungsod. Ang mga gusali ay sinaunang ngunit maluho. Sinubukan ni James na lumapit. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagtutol. Tila may hindi nakikitang pader na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Buong lakas niyang inabot para itulak ang pader ngunit walang nangyari. Pagkatapos, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para salakayin ang pader. Sa pagtama, unti-unting nakita ang hindi nakikitang pader. Tumingin si James sa dingding at natuklasan na ang dingding ay binubuo ng mga mahiwagang inscription. Ang mga inscription ay parang masalimuot na linya na kumikislap sa paligid na walang patutunguhan. Ito ay isang barrier formation. Tulad ng hinala ko, bulong ni James. Sa sandaling iyon, nakita ng tatlo pa na may natuklasan si James at nagmamadaling lumapit sa kanya. "May nahanap ka ba, Mr. Hayden?" Sabay-sabay na tanong nilang tatlo. Sumagot si James, "Nakakita ako ng barrier formation." Tumingin ang tatlo sa dingding na binubuo ng hindi mabilang na mga inscription. Gayunpaman, hindi nila matukoy ang kahulugan ng mga inscription. Tinanong ni Mia, "Anong uri ng mga script ito, Mr. Hayden?" Sinimulan silang obserbahan ni James at nalaman na medyo katulad sila ng curse inscriptions.
Ang mga ito ay hindi eksaktong kapareho ng curse inscriptions ngunit nagpakita ng pagkakatulad sa kanila. Sa bawat daang salita, mayroong isa na katulad ng mga salitang matatagpuan sa curse inscriptions. Malamang mga inscription ito mula sa Dark World. Mahinang hula ni James. Nang gawing perpekto niya ang madilim na kasulatan pagkatapos makakuha ng inspirasyon mula sa mga inscription ng sumpa. Inakala niya na ang mga inscription ng sumpa ay nagmula sa madilim na mundo. Dahil ang mga salita na bumubuo sa barrier formation ay may pagkakatulad sa curse inscriptions. Naisip niya na ang mga ito ay mula rin sa Dark World. Isa sa bawat 100 inscription sa pagbuo ay katulad ng curse inscriptions. Kinailangan ni James na tukuyin ang kahulugan ng inscription sa pamamagitan lamang ng ilang nakikilala niya. Bagaman nakakapagod, naiintindihan niya ang mga inscription kung titingnan niya ng mabuti ang mga ito. Habang pinag-aaralan ni James at ng trio ang mga inscription, isang kakaibang kababalaghan ang naganap. Isang kakaiba, itim na liwanag ang sumikat mula sa pader ng lungsod. At ilang malabong figure ang lumitaw sa kalangitan, na unti-unting bumubuo ng isang makapangyarihang hukbo. Ano ang? Nagulat ang lahat. Tiningnan ni James ang mga malabong figure sa itaas ng mga pader ng lungsod. Ang malabo na mga figure ay dahan-daang nagkaroon ng corporeal na anyo, na nagiging itim na nakabaluti ng mga mandirigma na may mahabang sibat. Ang mga mandirigma ay walang ekspresyon ngunit naglalabas ng masamang enerhiya mula sa kanilang mga katawan. Napagtanto ni James na hindi na sila mga buhay na nilalang kundi mga masasamang espiritu na nabuo mula sa panghihinayang ng mga patay. Kahit na nabuo mula sa mga bakas ng panghihinayang, ang kanilang aura ay napakalakas. Ang pinakamahina sa kanila ay isang Grand Emperor. Kabilang din sa kanila ang mga quasi-ancestral gods at ancestral gods. Napabuntong hininga si James. Malamang na napakalakas nila noong sila ay nabubuhay at namatay na may matinding sama ng loob upang bumuo ng gayong nakakatakot na masasamang espiritu. Hindi maintindihan ni James ang nangyayari. Atake. Habang abala sa kanyang pag-iisip, narinig ni James ang isang malakas na utos. Nakakabingi ang sigaw, at ang lakas ay tila yumanig sa paligid. Habang lumalakas ang utos sa himpapawid, mahigit 10,000 masasamang espiritu ang sumugod, na itinaas ang kanilang mga sandata. Ang kanilang aura ay napakalaki at nagbabantang dudurugin ang lahat ng nasa paligid nila. Agad namang natigilan si James at ang kanyang mga kasama. Walang pag-aalinlangan. Mabilis nilang sinubukang tumakas sa lugar. Gayunpaman, ang masasamang espiritu ay napakabilis at bumagsak sa kanila halos kaagad. Isang matinding away ang sumiklab. Bagamat ang kanyang tatlong kasama ay mga quasi-ancestral gods, sila ay nahirapan laban sa mahigit 10,000 masasamang espiritu. Mabilis na sinamantala ni James ang pagkakataong gamitin ang kapangyarihan ng kanyang space path. Bagamat hindi niya malalampasan ang puwang ng pintuang bayan, ang kanilang labanan ay naganap ng bahagyang mas malayo sa lungsod. Kaya, magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang space path para gumawa ng escape path para sa kanyang partido. Ang bawat tao'y nagpakita ng nakakatakot na mga ekspresyon pagkatapos tumakas pabalik sa kapatagan. Gulat na tanong ni Mia, ano ang mga mandirigma na iyon? Hindi pa siya nakakapunta sa Dark World noon at hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng masasamang espiritu. Paliwanag ni James, mga masasamang espiritu iyon. Nagtataka, muli niyang tanong, ano ang masasamang espiritu? Dagdag pa ni James, ang masasamang espiritu ay mga nilalang mula sa madilim na mundo. Binubuo sila ng mga fragment ng kaluluwa at nabubuhay bilang mga undead na kaluluwa. Gayunpaman, ang masasamang espiritong ito ay iba sa mga nasa madilim na mundo. Ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga pagsisisi ng mga patay.
Kung ang isang buhay na nilalang ay namatay na may matinding pagsisisi. Ang panghihinayang nito ay magkakaroon ng anyo ng isang masamang espiritu at mananatili sa human realm. Ang kanyang mga kasama ay agad ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang mga katanungan. Tanong ni Mia, anong klaseng lugar ang Dead City? Bakit ang daming masasamang espiritu? Higit pa rito, napakalakas nila. Marami sa kanila ay quasi-ancestral gods at ancestral gods. Bahagyang umiling si James dahil hindi niya alam ang sagot sa mga tanong nito. Tumingin si Herbert kay James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Umiling muli si James. Wala siyang magagawa laban sa napakaraming makapangyarihang masasamang espiritu. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang nakabalik na buhay matapos maglakbay sa landas na ito. Kapag na-trigger nila ang pagbuo ng hadlang, isang hukbo ng masasamang espiritu ang lilito at aatake sa kanila. Sa napakaraming makapangyarihang masasamang espiritu na dumaranas sa kanila, mahirap para sa kahit isang powerhouse na umalis sa lugar. Lahat ng mata ay nakatutok kay James. Kung sino man ang makakagawa ng plano sa kanila, dapat ay si James iyon. Matibay ang paniniwala nina Hadrian, Herbert, at Mia na makakahanap sila ng paraan patungo sa Palace of Nothingness basta makapasok sila sa Dead City. Napansin ni James ang mga titig sa kanya at napaisip. Maya-maya, sabi niya, how about you three wait here for a while? Huwag pumunta kahit saan. Titingnan ko at tingnan kung masisira ko ang barrier formation sa labas ng lungsod. Marahil, maaari kong i-deactivate ito. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Sige, nauna si James sa kanila at muling nakarating sa barrier formation. Naglaho na ang masasamang espiritu. Ito ay maliwanag na ang kanilang mga kaluluwa ay nagtagal sa lugar upang protektahan ang lungsod. Hanggat sinubukan ng mga nanghihimasok na pasukin ang lungsod, lilito sila at papatayin ang sinumang lumabag. Maingat na inabot ni James ang barrier formation. Ang hadlang ay nagpahayag mismo. Sinimulang suriin ni James ang kumikinang na hadlang na binubuo ng mga mahiwagang inscription. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang hukbo ng masasamang espiritu. Hinimok ni James ang kapangyarihan ng madilim na ausia at pinahintulutan itong kumalat sa buong katawan niya. Ang kanyang madilim na kapangyarihan ay ang parehong ginamit ng masasamang espiritu. Nang maramdaman ang pamilyar na kapangyarihan sa kanilang harapan, ang mga masasamang espiritu ay umiwas sa pag-atake sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si James matapos makitang nanatili silang pasibo. Nagpatuloy siya sa pag-inspeksyon sa barrier. Sa kabuuan, mayroong bilyon-bilyong mga inscription. Bukod dito, ang mga inscription ay patuloy na nagbabago at lumikha ng maraming mga pagkakaiba-iba sa loob lamang ng maikling sandali. Ang mga inscription ay iba-iba at pribado, na ginagawang mahirap maunawaan ang mga ito sa maikling panahon. Kahit na naiintindihan ni James ang curse inscriptions at nakakakita ng mga pagkakatulad sa mga inscripsyong ito, kulang pa rin ang kanyang kaalaman sa curse inscriptions. Lumutang si James sa harap ng hadlang at nawala sa pag-iisip. Paulit-ulit na umusbong sa kanyang isipan ang mga mahiwagang inscription. Pagpasok, nakita niya ang isang kakaibang imahe sa loob ng mga inscription sa hadlang. Sa isang pag-iisip, tinawag ni James ang isang ordinaryong gukon na may putol na tali. Dati, pumasok si James sa madilim na mundo kasama si Emperor Jabari at nakakita ng isang misteryosong palasyo. Mula sa palasyo, nakakuha siya ng isang gukon. Noon, tinugtog ni Emperor Jabari ang gukon at naputol ang isa sa mga kwerdas. Pagkatapos nito, inutusan siya ni Emperor Jabari na itabi ang gukon. Ilang sandali ang nakalipas, nasulya pa ni James ang isang malabong figure na nakahawak sa isang gukon sa mga inscription. Pagkatapos, bigla niyang naalala na mayroon siyang gukon sa loob ng Celestial Abode.
Bumulong siya. Ano ang kinalaman ng patay na lungsod kay Yukia? Ang taong hinahanap ni Emperor Jebari. Nandito rin kaya siya kanina. Sa sandaling iyon, isang misteryosong puwersa ang pinakawalan mula sa Gukon. Ang puwersa ang nag-trigger ng barrier formation. Fui at ang saradong gate ng lungsod ay dahan-daang bumukas. Ano ang nangyayari? Nagulat si James. Inalis niya ang Gukon. At agad na isinara ang gate ng lungsod. Pagkatapos, ipinatawag niyang muli ang Gukon. At muling binuksan ang tarangkahan ng lungsod. Agad niyang naunawaan na ang Gukon ang susi sa pagbubukas ng Dead City. Nakipagkita siyang muli sa kanyang mga kasama at dinala silang muli sa tarangkahan ng lungsod. Tanong ni Mia, nakaisip ka na ba ng solusyon? Mr. Hayden. Inaasahan din na tumingin ang magkapatid na Stuart kay James. Kalmadong kinuha ni James ang Gukon. At isang mahiwagang puwersa ang lumabas mula rito, na nag-deactivate ng barrier formation sa paligid ng lungsod. Unti-unting bumukas ang gate ng lungsod. Nagulat silang tatlo sa misteryosong Gukon. Sabay-sabay nilang tanong, ano yan? Huminga ng malalim si James at nagpaliwanag. Nakuha ko ito sa isang misteryosong palasyo sa Dark World. Naiwan ito ng isang senior na nagngangalang Yukia Dernelly. Yukia Dernelly? Sino yan? Nagtataka si Mia. Ang magkapatid na Stuart ay nalilito at hindi pamilyar sa pangalan. Walang masyadong alam si James tungkol kay Yukia bukod sa babae siya. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung babae ba talaga siya dahil kahit na si Emperor Jebari ay hindi pa nakikita ang kanyang aktwal na hitsura. Bumulong si James. Yukia Dernelly. Ito ang pangalang ibinigay niya kay Emperador Jebari. Tingnan natin ang loob ng lungsod. Pagkatapos magsalita, pumasok si James sa Dead City. Sumunod naman sa likuran niya ang tatlo niyang kasama. Sarado na ang gate sa likod nila pagtapak nila sa city.com napalingon ang grupo sa likuran nila at nagpatuloy sa pagtingin sa unahan. Malawak ang mga lansangan ng lungsod ngunit ganap na tiwangwang. Sa magkabilang gilid ng mga lansangan ay may matataas na gusali na may saradong pinto. Naglakad ang grupo sa kalye. Bukod sa kanilang mga yabag at paghinga, walang ibang tunog ang maririnig sa malaking lungsod. Bumulong si Mia. Napakatahimik. Nauna sa kanila si James. Wala siyang maramdamang demonic energy sa loob ng Dead City. At malinaw ang kanyang paningin. Sa isang sulyap, tila walang hangganan. At mahirap sabihin kung gaano na siya katagal na naglalakad sa kalye. Lumingon si James para tingnan ang mga kasama niya. Gayunpaman, ang kanilang laman ay nabulok na. Naiwan lamang ang kanilang mga kalansay. Kinilabutan si James sa nakita. Hey, kayo ba? Gulat na napatingin siya sa tatlong kalansay. Wala nang malay ang tatlong kalansay at hindi na nakasagot sa kanya. Kumunot ang noo ni James at marahang tinapik ang isa nilang kalansay. Sa sandaling hinawakan niya ito. Ang kalansay ay gumuho sa isang tumpok ng alikabok. What the hell? Napatulala si James. Ano ang nangyayari? Sandali lang kami dito. Bakit sila biglang naging kalansay? Tiningnan niya ang natitirang dalawang kalansay. Hindi na niya naramdaman ang anumang pagbabago sa kapangyarihan o sigla mula sa kanila. Ano ang nangyayari? Kumunot ang noo ni James. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin patungo sa kanya. Ang natitirang dalawang kalansay ay nalaglag at naging alikabok, na nagkalat sa lupa. Si James na lang ang natitira sa malawak na lungsod. Ito ay tahimik, walang maririnig sa lungsod, at ang hindi makalupan na katahimikan ay nakakatakot. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni James ang pangalan ng lungsod Silent City of Death. Maaaring ang mga buhay na nilalang na pumasok sa Dead City ay tiyak na mamamatay. Kung ganon, bakit buhay pa ako? Walang mahanap na sagot si James. Kaya inalis niya ang kanyang iniisip at patuloy na sumulong na nalilito.
Hindi nagtagal, nakarating siya sa sentro ng lungsod. Sa gitna ay isang kakaibang altar. Gawa ito sa luwad at may kakaibang hugis. Para itong kakaiba at nakakatakot na nilalang. Hindi naunawaan ni James ang layunin ng altar. Kaya hindi siya nag-abala dito. Lumibot siya sa altar at nagpatuloy sa paggalugad sa lungsod. Hindi nagtagal, minsan na siyang naglibot sa Dead City. Ang Dead City ay lubhang misteryoso. Isang kakaibang altar ang nakatayo sa sentro ng lungsod. Mas nakakagulat, walang ni isang masamang espiritu sa loob ng Dead City. Kaya natarante si James, saan nakatago ang hukbo ng masasamang espiritu? At saka, bakit naging kalansay ang iba samantalang hindi ko pinapansin? Napaka-abnormal ng lahat. Huff! Huminga ng malalim si James. Gusto niyang lisanin ang nakakabahalang lungsod. Bumalik si James sa kalye na dati niyang pinapasok sa lungsod. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang gate ng lungsod.